Nagsimula ang pelikula sa Scotland noong 1943, noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa panahong ito, ang mga sundalong Norwegian ay sinasanay ng hukbong Britanya upang makalaban nila ang hukbong Aleman, na sumakop sa Norway at nagtatag ng mga kuta ng Aleman doon. Pagkatapos ng isang panahon ng pagsasanay sa mga sundalong Norwegian, 12 sundalong Norwegian ang nagsimula upang magsagawa ng isang lubos na lihim na misyon. Gayunpaman, isang sundalo lamang na nagngangalang Yan ang bumalik, makikitang nakatayo si Yan hawak ang mga sekretong papeles na ninakaw nila mula sa mga Aleman, habang inaalala ang panahon na isinagawa niya ang misyon kasama ang kanyang mga kapwa sundalo. Hinahabol at pinaputukan sila ng mga sundalong Aleman, habang sinusubukan nilang tumakas mula sa mga ito, lumabas sila mula sa ilog na kanilang kinaroroonan. Nagtago si Yan at ang isang sundalong kasama niya sa likod ng isang bato, gayunpaman, banihag ng mga sundalong Aleman ang natitirang mga sundalong Norwegian. Nagtatago pa rin sa likod ng bato si Yan at ang sundalong kasama niya. Ngunit ang sundalong kasama ni Yan ay lumabas mula sa likod ng bato at sumuko sa mga Aleman upang hindi nila mahuli si Yan, na nagbigay daan dito upang makatakas dala ang mga papeles na hawak niya. Natagpuan ng mga sundalong Aleman ang bag na pag-aari ng mga sundalong Norwegian at ibinigay ito sa kanilang commander na si Den Rose. Samantala, tinangkan niya na tumakas mula sa kanila, ngunit nakita siya ng mga sundalo. Nagtago siya sa likod ng isang bato, binunot ang kanyang baril, pinaputukan ang mga sundalo, at mabilis na tumakbo palayo. Gayunpaman, binaril siya ng mga sundalong Aleman. Siya ay nabaril sa paa, ngunit patuloy na tumakbo si Yan. Sinundan ng mga sundalong Aleman ang kanyang bakas ng dugo sa nyebe hanggang sa marating nila ang lawa. Dahil hindi matukoy kung saan nagpunta si Yan, ipinapalagay nilang napunta ito sa nagyayelong lawa. Ngunit umakyat si Yan sa bundok at nakatakas mula sa mga sundalong Aleman. Naglalakad siya ng walang sapin sa nyebe. Lumipas ang isang araw para kay Yan at sumapit ang gabi. Umupo siya upang magpahinga at sinubukang gamutin ang kanyang daliri sa paa na nasugatan ng bala. Gayunpaman, nagpaputok ang mga sundalong Aleman ng isang flare upang hanapin si Yan at patayin siya. Sinasalakay siya ng mga sundalo mula sa lahat ng panig. Kaya, pumunta siya sa nagyayelong lawa. Isinuksok ni Gagong Den Rose ang kanyang kamay sa puso ng lawa at ang kanyang mga daliri ay agad nagyelo. Kaya, tumanggi siyang pumunta sa lawa kasama ang kanyang mga sundalo, sinabi sa kanila na tiyak na namatay si Yan sa lawa dahil sa yelo na naroon, pero nalaman natin na lumitaw si Yan mula sa kabilang panig ng lawa at nagpatuloy sa paglalakad. Gayunpaman, ang yelo at ang mababang temperatura ay lubhang nakakaapekto sa kanya. May naabutan siyang 2 tao sa isang bangka at humingi ng tulong sa kanila. Dinala nila si Yan sa kanilang bahay at binigyan sila niya ng katiyakan, na nagsasabing, "Huwag kayong matakot, aalis ako nang hindi kayo guguluhin." Ngunit si Ana, ang may-ari ng bahay, ay natatakot na baka maabutan siya ng mga sundalong Aleman at patayin din siya dahil sa pagtulong sa kanya. Maya-maya, nakita niya ang nasugatang paa ni Yan at pumasok para ikuha ito ng damit. Biglang may pumasok sa bahay. Kaya, natakot si Yan at kinuha ang baril niya para patayin siya, pero sinabi sa kanya ni Ana na anak niya ito, kaya't binigyan niya ito ng kapanatagan at katahimikan. Pagkatapos, isinama ni Gagong Den Rose ang mga sundalong kasama ni Yan at ibinigay sila sa commander ng kampo ng mga Aleman. Ang commander ng kampo na si Kurt ay umalis upang tingnan ang lahat ng mga bilanggo na naruroon, ngunit nakakita siya ng larawan ni Yan at wala ito doon. Sinabi sa kanya ni Den Rose na napunta siya sa nagyayelong lawa, ngunit tiyak na hindi nakalabas, at doon namatay. Nagalit si Kurt sa kanya at inutusan itong bumalik, hanapin ang bangkay ni Yan, at kumpirmahin na patay na ito. Hawak niya ang litrato ni Yan at patuloy itong tinitingnan. Kalaunan, isinama ng anak ni Ana si Yan sa kanyang bangka upang makarating sa lungsod ng Tromsø, balik sa mga sundalong kasama ni Yan. Natatakot sila na baka mahuli siya ng mga Aleman, at natatakot sila na baka ang sundalong pinahihirapan nila ay umamin tungkol kay Yan at sabihin sa kanila ang misyong kanilang isinasagawa. Gayunpaman, ibinalik ng mga sundalong Aleman ang pinahirapang sundalo sa kanyang selda na may mga marka ng pagpapahirap at pambubugbog sa kanyang katawan at kumuha sila ng isa pang sundalo upang pahirapan siya. Maya-maya, tinawid ni Yan ang lawa, nagpasalamat sa anak ni Ana sa tulong nito, at naglakad palayo. Nakarating siya sa mga bahay na matatagpuan sa tabi ng lawa, nakita siya ng isang matandang babae at natakot na baka patayin siya nito, ngunit nalaman niyang si Yan ay isang Norwegian. Nakita niyang nasugatan ang paa nito, kaya kinuha niya si Yan, binandahan ang paa nito, at sinabihan, "Kailangan mong pumunta sa doktor para gamutin ang paa mo." Pagkatapos, inilabas ni Yan ang mapa na hawak niya, at tinanong siya, "Paano ako makakarating sa lungsod ng Tromsø?"
Sinabi niya sa kanya, pumunta ka na lang sa isang grupo ng mga taong nagngangalang Hanses. Napakababait ng mga taong ito at tutulungan kanilang makarating sa lungsod ng Tromsø. Ngunit nakita niya ang mga sundalong Aleman na patungo sa kanila, kaya mabilis niyang hinayla palabas ng bahay si Jan. Pumasok ang mga sundalong Aleman at hinalughog ang bahay habang si Jan ay nakatayo at nagtatago sa likod ng bahay. Pagkaalis ng mga sundalong Aleman, mabilis na tumakbo palayo si Jan. Samantala, nakuha ng mga Aleman ang mga pangalan ng mga taong pupuntahan ni Jan sa lungsod ng Tromsø. Inutusan sila ni Kurt na mabilis silang abutin at patuloy nilang pinahirapan ang isa sa mga sundalong Norwegian. Hiniling ni Den Rose sa kanyang commander na ipadala ang mga ulat sa pamunuan ng Aleman, ngunit tumanggi ito, na sinasabing, hindi ko ipapadala ang mga ulat hanggat hindi ko nahahanap si Jan o ang kanyang bangkay. Pagkatapos, inaresto ng mga sundalong Aleman ang mga taong pinaghihinalaan nila sa Troa. Samantala, tumatakbo si Jan sa niebe, sinusubukan ding makarating sa lungsod ng Troa. Sunod, pupunta tayo kina Kurt at Den Rose. Kinuha nila ang isa sa mga bilanggo at inilagay siya sa nagyayelong lawa upang makita kung gaano katagal siya mabubuhay. Gayunpaman, mabilis na napagod at nahimete ang sundalo, kaya nagdala sila ng isa pa para ilagay sa lawa, ngunit hindi rin ito matiis ng sundalong ito. Kaya si Kurt mismo ay lamusong sa lawa at nanatili sa puso ng tubig hanggang sa siya ay mapagod at mabilis na makaahon. Pagkatapos noon, dumating si Jan sa pamilya ni Crane at sinabi sa kanila na pupunta siya para sa matandang babae na nakatira sa bundok. Nagtiwala sila sa kanya at mabilis siyang pinapasok ni Crane sa bahay bago pa man siya makita ng iba. Kasama niya ang kanyang asawang si Rangild at ang kanyang anak na si Margarita. Sinabi nila sa kanya na inanunsyo ng mga Aleman na inaresto nila ang 12 sundalo. Sinabi sa kanila niya na ginawa ito ng mga Aleman upang hindi siya magkaroon ng pagkakataong makatakas at upang walang sinuman sa mga taga-nayon ang tumulong sa kanya. Lumapit si Margarita kay Jan at nakipag-usap dito sandali at pinakitunguhan niya ng batang babae ng napakabait. Kalaunan, ikinwento ni Rangild kay Jan na nagtatrabaho siya sa isang ospital ng Aleman at nalaman niyang isa sa mga sundalong kasama niya ang pinahirapan hanggang sa mamatay ito at isang sundalong nagngangalang Eric ang napagod dahil sa matinding pagpapahirap. Kaya, inilipat nila siya sa ospital kung nasaan ako. Sabi niya, ang iba pang mga sundalo ay papatayin ngayong gabi. Nagsimulang umiyak si Jan dahil mamamatay na ang kanyang mga kasamahang sundalo. Nakita siya ni Margarita, nilapitan siya, at ibinigay ang mapa na iginuhit nito. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Ragnhild si Eric sa ospital at sinabi rito na buhay pa si Jan at hindi namatay. Tuwang-tuwa si Eric na buhay pa si Jan, ngunit sa kasamaang palad, namatay si Eric. Pagkatapos ay kinuha ng mga Aleman ang mga sundalong Norwegian, piniringan sila, at itinapon sila sa puso ng isang hukay. Pagkatapos, pinapunta ni Crane si Jan sa isang matandang lalaki, at humingi ng tulong si Jan dito. Isinama niya si Jan at isinakay sa isang bangka kasama ang isang nagngangalang Peter. Binigyan ni Peter si Jan ng damit na maisusuot at binigyan naman siya ng matandang lalaki ng kanyang mga ski para makapag-ski siya sa niebe sa halip na maglakad. Ipinakita niya kay Jan ang mga rutang tatahakin niya sa mapa, at sinabing ang pinakamagandang lugar na dapat daanan mo ay ang lungsod kung saan naroon ang mga sundalong Aleman, dahil hindi nila aasahan na dadaan ka mismo sa lugar kung saan sila nakapwesto. Ipinakita niya sa kanya ang isang larawan ni Kurt, sinasabing siya lang ang kumbinsido na buhay ka pa at hinahanap ka kahit saan, kaya bantayan mo siya. Pagkatapos, isinulat ni Kurt ang mga ulat upang ipadala sa punong himpilan ng pamumuno sa Berlin, at sinabi sa kanila na inaresto niya ang 12 sundalo. Ginawa niya ito para makasiguro si Jan na hindi na siya hinahanap ng mga ito at para makarating na siya kay Jan. Pagkatapos, dinala ng matanda si Jan sa dulo ng lawa at inutusan si Peter na buhatin si Jan palabas ng tubig. Patuloy na naglalakad si Jan sa kabundukan hanggang sa marating niya ang lungsod kung saan naroon ang mga sundalong Aleman at may inihanda ng tambang si Kurt para sa kanya. Habang nag-i-ski siya gamit ang mga ski, nahulog siya sa lupa at natanggal ang kanyang sombrero nang hindi niya namamalayan. Iniabot ni Kurt sa kanya ang sombrero at natakot siya na makilala siya ni Kurt. Kinuha niya ang sombrero at mabilis na naglakad palayo. Gayunpaman, napagtanto ni Kurt na si Jan pala ito at nagpadala siya ng eroplano para habulin siya. Pinaputukan nito si Jan, kaya sinubukan ni Jan na tumakas mula sa eroplano, at mabilis na bumaba mula sa tuktok ng bundok. Nag-avalanche sa kanya ang niebe mula sa tuktok ng bundok, kaya nagmura ang piloto at umalis. Pagkatapos, buhay pa rin si Jan at hindi namatay, ngunit sinimulan ng kainin ng yelo ang kanyang katawan, na nagdulot ng mga sugat sa buong katawan, at hindi na siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan.
Samantala, nakipagkita si Kurt sa pilotong Aleman, na nagsabi sa kanya na bumagsak ang yelo sa ibabaw niyan, at napakataas ng posibilidad na patay na siya, ngunit kung mananatili siyang buhay, mayroon siyang 3 landas na maaaring tahakin upang makatakas. Nagalit si Kurt sa piloto dahil hindi niya makumpirma ang pagkamatay ni Yan. Pagkatapos noon, patuloy na gumagapang si Yan sa yelo at napakabagal ng kanyang paggalaw dahil sa epekto ng yelo sa kanyang katawan. Nakarating siya sa tuktok ng bundok at tumayo sa harap ng araw upang painitan ng kaunti ang kanyang katawan. Samantala, narating ng mga sundalong Aleman ang kinaroroonan ni Yan at napagtanto nilang buhay ito, may nakita silang piraso ng papel na nahulog mula sa kanya. Pagkatapos noon, patuloy na naglalakad si Yan sa gitna ng nagyayelong mga bundok, ganap na hindi na makalakad. Sa oras na ito, hinahanap siya ng mga sundalong Aleman at pinupuntahan ng isang taong nagngangalang Marius na nakatira sa kagubatan. Tinanong nila siya, nakita mo ba si Yan o hindi? Kinukot siya ni Marius ang sundalong si Hakon, na nagtanong sa kanya dahil isa itong sundalong Norwegian na nagtatrabaho para sa mga Aleman. Si Gudrun, ang kapatid ni Marius, ay nakatayo at nakikinig sa lahat ng ito habang sila ay nag-uusap. Pagkaalis ni Hakon, tumakbo sina Marius at Gudrun para hanapin si Yan. Samantala, pumasok si Yan sa bahay, at mabilis na pumasok. Dito, takot kay Yan ang may-ari ng bahay at ang anak niya, at nawalan ng malay si Yan. Mabilis siyang nilapitan nina Marius at Gudrun at ginamot si Yan. Pagkatapos nito, nananatili silang nakaupo sa tabi niya ng ilang araw, naghihintay na magising siya, binabalot ang kanyang buong katawan at mga paa at kamay upang minaitan siya. Takot na takot ang may-ari ng bahay na baka abutan sila ng mga sundalo at patayin. Sa oras na ito, ibinigay ng mga sundalo ang papel na kanilang natagpuan sa lokasyon ni Yan kay Commander Kurt. Maya-maya, nagising si Yan na takot mula sa kanyang pagtulog. Pinakalma siya ni Gudrun, sinabihan siyang, ligtas ka, nagtatago siya sa isang tolda. Nang malaman niya na si Gudrun at ang kapatid nitong si Marius ang nagligtas sa kanya. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang impormasyong militar na kailangan niyang pumunta sa London at maghatid. Ngunit may narinig silang ingay sa labas ng tolda. Mabilis na lumabas si Gudrun kasama si Marius at natagpuan nila ang mga sundalong Aleman. Nakita sila ni Yan mula sa kubo, kaya nagtago siya sa ilalim ng dayami na kanyang tinutulugan. Tinanong ni Kurt ang bata, mayroon bang estranghero na nagtatago kasama mo? Tinanong niya ang bata dahil sigurado siyang hindi ito magsisinungaling sa kanya. Takot na takot ang lahat na baka sabihin ng bata sa kanila ang lokasyon ni Yan, ngunit hindi ito binunyag ng bata. Pagkatapos ay pumasok sila sa tolda kung nasaan si Yan at hinanap ito habang si Yan ay nagtatago sa ilalim ng dayami, sa takot na may makakita sa kanya, pero hindi nila mahanap si Yan. Pagkatapos noon isinakay ni Marius at Gudrun si Yan sa isang sled at hinayla ito gamit ang lubod para makatakas sa lugar kung nasaan sila. Dito nila ginulo ang atensyon ng mga sundalong Aleman at nagawang malampasan ang tambangan kung nasaan ang mga Aleman. Nakarating sila sa lawa, isinakay ang sled sa isang bangka, naglakbay patawid ng lawa, at nakarating sa kabilang panig ng bundok. Pagkatapos, nagpahinga sila sa isang maliit na kubo, at iniwan ni Marius kay Yan ang lahat ng kakailanganin niya, kaya mabilis siyang nakauwi sa sarili niyang tahanan bago pa siya mapansin ng mga Aleman. Pagkatapos noon, nagsimulang magdusa si Yan mula sa mga epekto ng erosyon sa kanyang katawan na dulot ng nyebe, at hindi na niya ito matiis. Nanaginip siya habang natutulog na nahuli siya ng mga Aleman, at nagising siyang takot na takot. Sa tuwing natutulog siya, nananaginip siyang nahuhuli siya ng mga sundalong Aleman, at nagigising siyang takot na takot, nagsisimula siyang mag-hallucinate dahil sa pagod, pakiramdam niya ay may kakaibang galaw siyang ginagawa, ngunit hindi na niya matiis ang sakit sa kanyang daliri sa paa. Kaya kinuha niya ang punyal na hawak niya at pinutol ang daliri niya sa paa, habang sumisigaw habang pinuputol ito. Lumipas ang 26 na araw para kay Yan habang nagtatago siya sa tolda sa kabilang pampang ng lawa. Dinalaw siya ni Marius at nadatnan niyang naputol ang daliri nito sa paa. Sinuri niya ito at siniguradong walang naapektuhan sa binti nito nang putulin niya ang daliri nito sa paa, kinuha nila siya, isinakay sa isang sled at inilipat sa ibang lugar. Pagkatapos ay narating nila ang hangganan ng Sweden. Hinihila ang sled at inakyat ang bundok kasama nito. Gayunpaman, may isang eroplanong Aleman na lumilipad malapit sa kanila. Kaya, mabilis silang humiga sa nyebe para walang makakita sa kanila. Pagkaalis pa lang ng eroplano, nagpatuloy na sila sa pag-akyat ng bundok. Pagkatapos, iniwan nila si Yan sa pagitan ng 2 bato sa bundok. At sinabi sa kanya ni Marius na may mga taong darating para sunduin siya at dalhin siya sa Sweden, iniwan nila siya at lumakad palayo.
Samantala, hinahanap pa rin ni Kurt si Yan at patuloy na nakikipag-usap kay Denrose. Naiinis si Denrose sa ginagawa ni Kurt at gusto na niyang tuluyang itigil ang paghahanap kay Yan, kumbinsido na siya na patay na si Yan. Pagkatapos noon, nagtatago pa rin si Yan sa ilalim ng bato, naghihintay sa mga taong susando sa kanya papunta sa hangganan ng Sweden. Nagsisimula ng bumagsak ang nyebe sa kanyang katawan. Kalaunan, nag-aalala si Gudrun na ang mga taong napagkasunduan nila ay hindi pupunta kay Yan, ngunit tiniyak siya ni Marius, na sinasabing dapat ay dinala na nila siya sa Sweden noon pa. Gayunpaman, isa sa mga tauhan ni Marius ang dumating at ipinaalam sa kanya na walang pumunta kay Yan, na nagsasabing, hinihintay kanilang lagyan ng marka ang batong tinatagwan ni Yan dahil hindi nila alam kung paano siya makikita. Nagalit si Marius at inihanda ang sled papunta kay Yan. Ngunit sinabi sa kanya ni Gudrun na maaaring dumating ang mga sundalong Aleman anumang oras. Nagpumilit siyang pumunta kay Yan at nagsama ng isang nurse na nagngangalang Ageta. Pumunta sila kay Yan at nalaman nilang tuluyan na siyang natabunan ng yelo. Natagpuan niyang patay na si Yan, ngunit sinabi sa kanya ni Ageta na humihinga pa si Yan. Nang mapagtanto nilang buhay pa siya, mabilis nilang binuhay si Yan at sinubukang painitan ito. Pagkatapos, minarkahan ni Marius ang batong kinasasaligan ni Yan, kaya ang mga taong napagkasunduan niyang kasama ay pumunta para kunin si Yan. Nagpaalam siya kay Yan, iniwan siya, at bumalik para pakalmayan si Gudrun, at sinabing buhay pa ito. Kalaunan, narating talaga ng mga tao si Yan, isinama siya, at umalis, hinayla siya pasakay sa sled para makarating sa hangganan ng Sweden. Nawala ng malay si Yan dahil sa pagod dahil sa pagbagsak ng nyebe. Pagkatapos ay nagising siya at natagpuan ang kanyang sarili sa isang kuwebo at sinabi sa kanya ni Marius, na bumalik kami dahil sa pagbagsak ng nyebe na nangyari noong gabi. Nagalit si Yan kay Marius. Ngunit sinabi ni Marius sa kanya, mabuti pa't bumalik na tayo dahil nalaman kong may mga sundalong Aleman na naghihintay sa atin sa hangganan. Sinabi sa kanya ni Yan, hindi ko na ito matiis. Wasak na ang katawan ko at nawala na ako ng pag-asa na makabalik. Pagkatapos noon, nakatulog si Yan at naalala ang nangyari sa kanila nang salakayin ng mga sundalong Aleman ang kanilang sentro at patuloy silang binabaril. Sinubukan ni Yan at ng mga sundalong kasama niya na protektahan ang kanilang mga sarili, pinaputukan ang mga Aleman, nilagyan ng mga pampasabog ang mga bangkang Aleman, at tumalon sa tubig habang sumasabog ang bangka. Nagising si Yan mula sa kanyang pagkakatulog at nadatna ng isang taong nagngangalang Alak na nakaupo at ginagamot ang kanyang mga sugat. Tinanong ni Alak si Yan tungkol sa misyong isinasagawa nito. Kaya sinimulang sabihin sa kanya ni Yan, na sinasabing ang kanilang layunin ay sirain ang mga posisyong militar at estratehiko ng hukbong Aleman, at nagawa nilang makakuha ng mahahalagang impormasyon na makakatulong sa kanila na maisakatuparan ang kanilang misyon. Ngunit natuklasan ng hukbo ang kanilang lokasyon, naabutan sila, at kinuha ang mga sikretong dokumentong kanilang nakuha. Nang salakayin kami ng mga Aleman, pinasabog namin ang kanilang bangka at tumalon sa tubig. Aniya, idinagdag na banihag ng mga Aleman ang mga sundalong kasama niya, at siya na lamang ang natitirang buhay. Samantala, nakatayo pa rin ang mga sundalong Aleman sa hangganan, hinahanap ang sinumang nagtatangkang tumawid upang mahanap si Yan. Nandoon pa rin si Yan sa kanyang pwesto sa kuweba, hinihintay silang umalis. Araw-araw, may pumupunta kay Yan para tingnan ang kalagayan niya at magdala ng pagkain. Sinimulan niyang isipin ang batang babaeng si Marguerite na nakatayo sa harap niya at nag-usap sila. Kalaunan, isinama nila at Alak si Yan para ilipat siya mula sa kinaroroonan niya. Sa oras na ito, sinabi ni Gudrun kay Marius na nakalimutan niya ang kanyang alampay sa kubo kung saan nila itinago si Yan. Dali-dali silang lumabas papunta sa kubo at kinuha ang alampay bago pa man makarating ang mga Aleman sa kubo. Babalik tayo kina nila at Alak. Nagpasya silang hayaan ang Cowan na hilahin ang Car 8 ni Yan para mabilis itong tumakbo at hindi sila maabot ng mga sundalong Aleman. Inihanda nila si Yan at sinabihan sila ni Yan, kung mahuli ako ng mga sundalong Aleman, barilin ninyo ako. Samantala, narating nina Marius at Gudrun ang kubo at kinuha ang alampay mula rito, ngunit naabutan sila ng mga sundalong Aleman. Pagkatapos, hinayla nila at Alak ang Cowan papunta sa hangganan. Sa oras na ito, nabihag ng mga sundalong Aleman sina Marius at Gudrun, at hinalughog ni Kurt ang kubo, at natagpuan ang daliri ng paa ni Yan. Nang mapagtanto niyang tinutulungan siya ng mga ito, patuloy niya silang binubugbog para malaman mula sa kanila ang lokasyon ni Yan, balik kay Yan sa Cowan. Nakarating ito sa hangganan ng Alemanya at nakatayo ang mga sundalo habang pinapanood ang Cowan na tumatawid sa hangganan. Ngunit nasira ang sled at kinalas ni Yan ang kanyang sarili mula sa hayop na humihila sa kanya,
nakita ng mga sundalong Aleman ang sled at nakita rin nila si Yan kaya nilapitan nila ito upang hulihin, gumapang si Yan upang makatakas sa kanila at mabilis na nagtago bago pa siya mabaril ng sniper, ipinaalam ng mga sundalo kay Kurt na sa wakas ay nahanap na nila si Yan. Pagkatapos, lumapit ang mga sundalo sa batong pinagtataguan ni Yan. Nakakita siya ng isang hayop mula sa kawan na nakatayo sa tabi niya, kaya itinali niya ang lubid ng sled sa hayop na ito at pinaputukan ito gamit ang kanyang baril. Natakot ang hayop at mabilis na tumakbo, habang hinihila si Yan. Patuloy na binabaril ng mga sundalong Aleman si Yan, ngunit patuloy din itong hinihila at mabilis na tumatakbo kasama niya, at matagumpay na nakatawid kasama niya patungo sa hangganan. Ipinaalam ng mga sundalo kay Kurt ang nangyari at ang pagtakas ni Yan mula sa kanila. Nagalit ng husto si Kurt at nagulat na nakatakas si Yan sa kanya. Dahil sa sobrang gulat, naglakad si Kurt papasok sa nagyayalong lawa, na mukhang magpapatiwakal na. Labis ang tuwa ni Gudrun at Marius na nakatakas si Yan at nakatawid sa hangganan. Pagkatapos noon, may dumating para kunin si Yan mula sa hangganan. Lumipas ang 3 buwan at bumalik si Yan dala ang mga sekretong papeles sa hukbong sandatahan sa London, at iniabot ang mga sekretong papeles sa kanila. Binabati ng lahat ng sundalo si Yan dahil sa kanyang katapangan at lakas. Pagkatapos ng digmaan, pinarangalan siya ng hukbong Norwegian at binigyan ng mga medalya. At dito na natatapos ang ating recap. Kung gusto mo pa ng mga ganitong video, huwag mong kalimutang patunugan ang notification bell. Salamat sa panunood.